Hi! Ito ang Tinagalog Novela, ang channel para sa lahat ng mahilig sa kwento. Lahat ng paborito mong novela, Tinagalog para mas maintindihan at mas ma-enjoy mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong kabanata. Kabanata 71 Imbakan. Ang gusali ng imbakan ay isang palapag lamang na may malawak na sahig, nakahawig ng isang hangar. Ang pangunahing gamit ng gusaling ito sa loob ng kanlungan ay para mag-imbak ng mga kagamitan gaya ng mechs, airships, at iba't ibang gamit. Ginagamit din nila ito bilang pansamantalang silid para mag-imbak ng mga bagay ng mga manlalakbay. Umalis si Queen mula sa kabilang gusali at dahan-daang naglakad papunta sa imbakan. Wala siyang ideya kung kailan sisikat ang araw at kailangan niyang makahanap ng matutuluyan ngayong gabi. Matapos ang laban niya sa grupo ng mga Raticlo, medyo nakaramdam siya ng pagod. Bukod pa roon, umaasa siyang makakatagpo siya ng ilang kayamanan sa loob ng imbakan. Hindi niya nakikitang may masama kung susubukan niyang makarating doon. Habang naglalakad siya, naging maingat si Queen para hindi makaalerto ng mga halimaw sa paligid. Habang dumadaan siya mula gusali hanggang gusali, napansin niyang may ilang Raticlo na kumakain ng kung anong bagay sa gitna ng kalsada. Diyos ko, parang dagalang sila sa Earth, bulong ni Queen. Kung isa lang ang nakita niya, baka nilabanan na niya. Ngunit tatlo ang nasa kalsada, at ayaw niyang isugal ang buhay niya. Nakakatukso nga ang experience points na makukuha sa pagpatay ng halimaw, ngunit kung tatlo agad, baka mapilitan siyang gumamit ng blood spray o kahit blood swipe. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa gusali ng imbakan. Sa harapan nito ay may dalawang malaking pintong bakal na dumudulas paalang. Natakot siyang baka magingay at makaakit ng hindi kanais-nais na bisita, kaya nagdesisyon siyang umikot sa gilid ng gusali para maghanap ng ibang pasukan. Pagdating niya malapit sa likuran ng gusali, nakarinig siya ng kakaibang ingay. Dahan-dahan siyang gumapang sa gilid nang hindi lumilikha ng ingay. Nakadikit ang likod niya sa pader at sumilip siya, isang Raticlo ang nakahiga sa likod, umiiyak sa sakit. Mahina na ang ungol nito at napaisip si Queen kung gaano na ito katagal doon. Nang makita niyang walang ibang halimaw sa paligid, lumabas siya at nilapitan ang sugatang Raticlo. Pagsapit niya, sinubukan pa nitong umatake gamit ang mga kuko nito, ngunit sobrang bagal na ng galaw at halos hindi na makagalaw. Sinusubukan mo pa rin akong patayin kahit ganyan ka na, isip niya. Nakapipi na ang mga binti nito at may malaking sugat sa tiyan. Hayaan mo, tatapusin na kita. Mabilis niyang tinaira ang ulo ng halimaw at namatay ito. Mas mababa 100 X points gained mas mahigit. Mas mababa 1140-1600 X mas mahigit. Pagtingin niya sa likuran ng gusali, may maliit na butas sa isang sulok. Doon ba lumabas ang Raticlo? Bago pumasok, napalunok siya sa ideya na baka kung anuman ang nakasugat dito ay nasa loob pa rin. Gumapang siya papunta sa butas at sumilip. Sapat ang laki para sa isang tao. Ang ikinatatakot niya ay baka puno ito ng mga halimaw, o mas malakas pa sa Raticlo. Ngunit gamit ang paningin niya sa dilim, nakita niyang wala namang kakaiba sa loob. Matapos mag-isip, hindi niya napigilan ang tukso. Posibleng may armas o kagamitan sa loob. Kaya gumapang siya papasok, ngunit nang makatayo na siya, nadismaya siya sa kanyang nakita. Halos lahat ng bagay sa loob ay wasak na, puro tumpok ng basura at bakal. Walang airships, walang mechs, at walang beast weapons. Pero dahil napakalaki ng lugar, hindi siya nawalan ng pag-asa. Naglakad-lakad siya hanggang sa may makita siyang isang silid sa kanto. Parang isang malaking container na umaabot sa haba ng hangar. May pintong bakal at katabing passcode device. Militar ang klase ng pinto. Kahit may kakayahan ng isang tao, mahirap pa ring gibain. Kaya posibleng dito nakatago ang mahahalagang bagay. Dapat ko bang subukan ang hammer strike? Naisip niya, pero mataas ang kisame at bakal ang bubong, tiyak na lalakas ang alingawngaw. Nang tunog, sinubukan niyang maglagay ng random na 4 na numero. Siyempre, hindi ako ganoon kaswert, buntong hininga niya. Ngunit bigla niyang naisip gamitin ang unspect skill. Mas mababa unspect mas mahigit. Mas mababa a passcode machine which is linked to a steel door. Entering the right combination to the door will successfully open it. Mas mahigit. Laking gulat niya nang biglang lumabas pa ang isa pang abiso. Mas mababa unspect skill is now level 2 mas mahigit.
Mas mababa ang spec skill will now display more information about objects, humans, items and more mas mahigit. Pwede palang i-level up ang unspec. Sinubukan niyang muli. Mas mababa ang spec mas mahigit. Mas mababa a passcode machine which is linked to a steel door. Entering the right combination to the door will successfully open it. Please touch the lock for more information. Mas mahigit. Hinawakan niya ang lock at muling ginamit ang unspec. Mas mababa the combination to the door is 2,536,725,364 mas mahigit. Agad niyang tinipa ang code. Beep. Kratchak. Bumukas ang pintuan. Kabanata 72, sa loob ng container. Nang makita nilang nagbabantay ang intermediate beast sa paligid ng storage room, nagdesisyon sina Ian at Vorden na pumunta sa ibang bahagi ng kanlungan. Ayon kay Ian, malamang ay hindi naman talaga nandoon ang portal. Kahit nasa red zone ang portal, ang kabilang dulo nito ay dapat inilagay sa ligtas na lugar upang hindi makapasok o masira ng mga halimaw mula sa ibang planeta. Siyempre, may mga grupo o partido na may dalang sariling portal upang makabalik sa kanilang mundo, ngunit napakamahal ng mga ito. Walang ganitong kagamitan si Ian dahil kapag ito ay naitakda na, hindi na ito muling maaaring dalhin pabalik. Isa lamang itong gamit na pang isang beses. May ideya ka ba kung saan maaaring naroon ang portal? Tanong ni Vorden. Hula ko nasa ilalim ng lupa. Mas ligtas iyon mula sa karamihan ng mga halimaw. Malamang mayroon silang espesyal na gusali na mistulang karaniwan lang, ngunit may nakatagong pasukan. Ibig mong sabihin kailangan lang nating pumasok sa bawat gusali. Pwede nating alisin sa listahan ng mga tirahan, hindi sila makakagawa ng malaking base sa ilalim ng mga iyon. Gayun din, huwag na rin sa maliliit na gusali o mapanganib na lugar. Kaunti lang naman ang mga malalaking gusali na pwedeng pagtataguan ng malaking base. Nagpatuloy silang suriin ang iba't ibang gusali ngunit wala silang nakitang palatandaan ng lihim na silid. Sa huli, napunta sila sa isang gusaling tila isang aklatan. Bagaman karamihan ng mga aklat ay wasak na at nagbagsakan ang ilang estan. Biglang umalangaw ang malakas na gutom ni Vorden. Sa tingin ko matagal na tayong naglalakbay. Dito na lang muna tayo magpahinga ngayong gabi. Mukhang walang halimaw dito at makakagawa pa tayo ng sarili nating kuta, sabi ni Ian. Umakyat silang dalawa sa ikalawang palapag. Maraming butas at sirang pader sa unang palapag na maaaring pasukan ng halimaw. Pagdating nila sa taas, sinimulan nilang buhatin ang ilang estant ng aklat. Para bang mayroong lakas na higit sa tao si Ian, ngunit alam ni Vorden na hindi yun totoo. Ang dahilan ng tila sobrang lakas ni Ian ay dahil sa suot niyang beast armor. Ang ilang beast armor, kapag lumampas na sa basic tier, ay nagkakaroon ng espesyal na kakayahan. Kapag na-activate ng gumagamit, maaari nitong dagdagan ang lakas, bilis, at pangkalahatang kakayahan ng tao, para bang nagiging superhuman. Kita pa rin ni Vorden na nahihirapan si Ian, marahil dahil sa kanyang mga sugat. Ngunit wala namang kakayahan si Vorden upang buhatin ang ganoong kabigat na estant kaya tumulong na lang siya sa paglilinis ng espasyo at pagtatabi ng mga kalat. Pagkalipas ng halos isang oras, nakagawa sila ng maliit na kuta gamit ang mga estant. Maganda ba? Para na rin nating bahay, pagmamalaki ni Ian. Halika na, pumasok ka na. Nang makapasok si Queen, isinara ni Ian ang huling estant, nilagyan pa ng butas ang apat na direksyon upang may daan ng ilaw at masilip nila kung may paparating na panganib. Mula sa bulsa, inilabas ni Ian ang isang maliit na bato at inilapag ito sa gitna ng silid. Nang tapikin niya, kumislap ito ng mainit na kahel na liwanag. Heto, kunin mo, sabay abot ni Ian ng isang maliit na bilog na tableta kay Vorden. Supplement na pagkain ba ito? Tanong ni Vorden. Oo, siguro kung aksidente lang ang pagdating mo rito, wala kang dalang ganyan. Nilunok agad ni Vorden ang tableta. Ang supplement ay may taglay na sapat na nutrisyon upang mabuhay ang tao ng isang araw, ngunit hindi nito napapalitan ng tubig. Buti na lang gumagana pa rin ang supply ng tubig sa halos lahat ng gusali sa kanlungan. Heto ang plano, ikaw muna ang matulog, ako ang magbabantay. Mamaya, magpapalit tayo, wika ni Ian. Okay, gitling gitling gitling. Samantala, nang marinig ang tunog ng susi na bumukas, napangiti si Queen nang hindi mapigilan. Mahal na mahal kita, system.
Hindi na talaga kita aawayin kahit kailan, bulong niya habang pumapasok sa container. Ngunit agad ding nawala ang kanyang kasabikan nang makita na imbes na mga kagamitang panghalimaw o kristal, puro aklat lamang ang laman ng silid. Gayunpaman, nang pulutin niya ang pinakamalapit na aklat, nagbago agad ang lahat. Mas mababa Earth Ability Book Level 1 mas mahigit. Mas mababa hindi matutunan, nais mo ba itong gawing 10x? Mas mahigit. Isang container na puno ng ability at skill books. Kahit hindi niya ito matutunan, maaari niyang gawing X. At agad niyang ginawa iyon. Nang i-convert niya, naglaho ang aklat sa kanyang kamay na tila nagiging alikabok. May kakaibang pakiramdam na damaloy sa kanyang katawan at lumabas ang mensahe. Mas mababa 10x gained mas mahigit. Mas mababa 1150-1600x mas mahigit. Mabilis niyang pinagpupulot ang mga aklat. Ang Level 1 Skill Book ay nagbibigay ng 5x, habang ang Level 1 Ability Book ay 10x. Ang Level 2 naman ay mas mataas, 50x para sa skill at 100x para sa ability. At sa huli, isang bagong abiso ang lumitaw. Mas mababa 1650-1600x points gained mas mahigit. Mas mababa ikaw ngayon ay Level 6 mas mahigit. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa Tinagalog Novela. Kabanata 73 Skillbook Grinding. Pagkatapos mag-level up, agad na inilagay ni Queen ang kanyang stat point sa lakas. Ngayon, kahit wala ang kanyang gauntlets, nasa 15 na ang lakas niya, ibig sabihin kaya na niyang gawin ang hammer strike skill kahit walang gamit. Habang tumitingin siya sa paligid ng silid, napansin niyang marami pa ring libro na hindi niya nahahawakan. Totoo ngang parang minahan ng ginto ang lugar na ito para sa kanya. Nang pumunta siya sa susunod na estant, isang bagong set ng mga libro ang nakita niya. Pagdampi pa lang ng kamay niya sa una, lumabas ang isang mensahe, ito ang kauna-unahang Level 3 Ability Book na nakita niya. Mas mababa Level 3 Earth Ability Book mas mahigit. Mas mababa hindi maaaring matutunan. Gusto mo bang i-convert ito sa 1000x? Mas mahigit. Binitiwan muna ni Queen ang libro at kinuha ulit para masiguro kung tama ang narinig niya mula sa sistema. At oo, tama nga, nagbibigay ito ng 1,000 karanasang puntos. Hindi na siya nagdalawang isip at agad niya itong inabsorb. Mas mababa 1,053,200 points mas mahigit. Pagkuha niya sa librong katabi nito, lumabas muli ang prompt, ngunit sa pagkakataong ito 500x points lamang ang alok. Napansin ni Queen na mas mababa ng kalahati ang puntos ng skill book kumpara sa ability book. Sunod-sunod niyang kinuha at inabsorb ang lahat ng libro na hindi niya matutunan, at tinapon naman ang iba sa sahig. Kahit gusto niyang ibenta ang mga ito sa labas, hindi niya iyon magagawa dahil hindi pwedeng ilagay sa kanyang storage ang mga libro. Kung bitbitin naman niya, magiging abala lang ito. Sa huli, nakapag-level up pa siya ng 2 beses. Mas mababa Level 8 mas mahigit. Mas mababa 45-45 HP mas mahigit. Wala siyang bagong nakuha na skill, ngunit nakakuha pa rin siya ng stat points. Dahil nasa 15 na ang lakas at liksi niya, napagpasyahan niyang ilagay naman ang mga puntos sa stamina. Kung sakaling kailangan niyang ulitin ang flash step at hammer strike sa isang laban, baka kapusin siya ng lakas. Ngayon ay mas pantay-pantay na ang kanyang stats. Mas mababa strength 15, 2, mas mahigit. Mas mababa agility 15 mas mahigit. Mas mababa stamina 14 mas mahigit. Mas mababa 512,800x mas mahigit. Ngunit napansin niyang parami na ng parami ang kailangan niyang X sa bawat level. Naisip niya tuloy kung may hangganan ba ang pag-level up, o baka aabot sa puntong imposibleng makakuha ng sapat na karanasan. Halos lahat ng libro sa storage room ay nahawakan na niya, ngunit ang pinakamataas pa lamang na nakita niya ay Level 3 Ability Books. At marami pa sa mga huling estant ay puro kopya na lamang. Nang hawakan niya muli ang isang Level 3 Earth Ability Book na na-absorb na niya dati, walang lumabas na mensahe. Siguro magagamit ito ni Peter. Bulong niya, plano sana niyang itago ito para kay Peter, ngunit bigla siyang naalala kung bakit siya narito. Dahil kay Peter, at hindi niya alam kung makakaligtas pa siya o hindi. Sa inis at galit, pinunit niya ang libro. Handa pa rin siyang pakinggan si Peter kung sakaling makalabas siya ng buhay, pero hindi na niya ito tutulungan.
Ang isang taong nakapagtaksil na minsan ay maaaring gawin muli iyon. Habang nag-iikot pa siya, napansin niya ang isang estant sa pinakadulo ng silid na tila walang laman. Ngunit nang lapitan niya ito, may isang libro na nakalagay. Nang hawakan niya ito, isang bago at nakakagulat na mensahe ang lumitaw. Mas mababa level 6 ability book shadow element mas mahigit. Naisip agad ni Queen kung gaano karaming X points ang makukuha niya dito. Baka sapat na para umabot siya sa level 10 at ma-unlock ang shop ng kanyang sistema. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, lumabas ang mensahe. Mas mababa ability is compatible with system mas mahigit. Mas mababa gusto mo bang matutunan? Mas mahigit. Nagulat siya kaya nabitawan niya ang libro. Sa dami ng librong hinawakan niya, ito lang ang nagbigay ng ganoong uri ng mensahe. Muling kinuha ni Queen ang libro para masiguro at muling lumabas ang parehong prompt. Naisip niya na baka pwede itong ilagay sa kanyang storage. At sa sorpresa niya, gumana nga. Ang libro ay ligtas na nailagay sa kanyang imbakan kasama ng mga beast crystals. Ngunit hindi muna niya ito gagamitin. Gusto niyang malaman muna kung ano ang shadow element at kung bakit ito tugma sa kanyang vampire system. Karaniwan, isang beses lang maaaring pumili ng kakayahan ng isang tao sa buong buhay, at baka ganoon din para sa kanya. Naisip niya na ang kanyang sistema ay hindi talaga isang ability, kundi isang bagay na binago ang kanyang katauhan. Hindi na siya tao, kundi ibang nilalang. Marahil kaya tugma ang shadow element sa kanya. Matapos itago ang libro, isinara niya ang pinto ng container at nagpahinga. Ligtas siya rito at protektado mula sa mga halimaw sa labas. Nahiga siya sa sahig at agad na nakatulog. Kabanata 74, Lumaban o Maghintay. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig at matigas na sahig. Unti-unting damilat ang kanyang mga mata at ang tanging nakita niya ay isang puting liwanag. Sa loob ng ilang sandali habang siya'y natutulog, nakalimutan muna ni Queen ang lahat ng nangyari. Ngunit nang lingunin niya ang paligid at maunawaan kung nasaan siya, alam niyang hindi iyon isang panaginip. Hindi na siya nasa paaralan, kundi nasa isang ganap na ibang planeta, malayo sa kanilang mundo. Habang tumayo at nagunat, hindi niya matiyak kung gaano siya katagal na wala ng malay, pero magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan. Nakapagtataka na nakatulog siya ng mahimbing sa malamig na sahig ng walang kama. Hindi niya namalayan na mas pagod pala siya kaysa sa inaakala niya. Hindi lang pisikal na pagod mula sa laban kontra halimaw, kundi pati sa pagod sa isip. Ang walang katapusang takot sa hindi alam ay unti-unting sumisira sa kanyang loob. Mas mababa lumalaki ang iyong gutom. Mas mahigit, mas mababa natapos ang arawang misyon, iwasan ang direktang sikat ng araw sa loob ng 8 oras mas mahigit. At sa wakas, lumitaw ang mensahe ng sistema. Ibig sabihin nito sa loob ng isa pang araw, ipapaalala ng sistema na kailangan na niyang uminom ng dugong tao. Sa ngayon ayos pa siya dahil may 50 ml pa siyang naitatabing dugo. Basta't wala siyang bagong laban, magiging ligtas siya. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang portal. Nang buksan niya ang bakal na pinto, kalahati sa kanya ay inaasahan na baka sumikat na ang araw. Dahil lumabas na ang mensahe ng sistema, baka bagong araw na. Ngunit hindi siya sigurado kung ang orasan ng sistema ay nakabase pa rin sa oras ng mundo. Sa mundo, nagre-reset ang arawang misyon tuwing hating gabi, pero kung nasa ibang bansa ka, iba ang hating gabi. At ngayon, ibang planeta na nga siya. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siyang gabi pa rin. Ngunit agad na nabaling ang isip niya sa iba pang bagay. Agad niyang isinara ang pinto at hinawakan ang kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ano yun? Hindi yun daga, sigurado ako. Muli niyang binuksan ng dahan-dahan ang bakal na pinto at sumilip. May isang dambuhalang nilalang sa loob ng hangar. Katawan ng tao, ngunit ang ibabang kalahati parang alakdan. Hindi mo ari ni Queen kung anong klase ng halimaw iyon. Mula sa bahagi nitong tao, mayroon din itong 2 pares ng matutulis na kuko. Unspec. Sa bago niyang kakayahan, gumana ang unspec kahit malayo. Mas mababa score din na mas mahigit. Mas mababa halimaw na nasa intermediate level mas mahigit. Pagkakita niya sa impormasyon, mabilis niyang isinara ang pinto. Bagaman umangat siya ng 3 antas habang nasa loob ng container, ramdam niyang imposibleng kalabanan ang isang intermediate beast.
Ang pinakamahinang intermediate beast ay 10 beses na mas malakas kaysa sa basic tier beast. Depende pa rin sa uri dahil may mga halimaw na mas madaling labanan kahit mataas ang antas. Pero batay sa hitsura ng nilalang, alam niyang mahirap itong labanan. Kaya nagpasya siyang manatili muna sa capsule hanggang umalis ang halimaw. Wala ito roon noong una siyang pumasok, kaya baka lumabas din ito kalaunan. Makalipas ang tila mahabang paghihintay, muli niyang sinilip ang pinto. Nandoon pa rin ang halimaw. Doon napansin ni Queen ang 3 bilog na bagay sa tabi ng Scordena, nakapatong sa tumpok ng Yarrow. Mga itlog ba yun? Muli niyang ginamit ang unspec. Mas mababa mga itlog ng Scordena mas mahigit. Mas mababa intermediate beast level mas mahigit. Napasama ang kutob niya. Hindi niya ito nakita kanina. Ibig sabihin, ngayon lang iyon inilabas ng halimaw, o kaya'y nakatago lang dati. Ngunit mas malamang na ngayon lang ito ipinanganak. At dahil naroon ang mga itlog, siguradong hindi aalis ang ina hanggang mapisa ang mga ito. Dalawa ang opsyon ni Queen, maghintay hanggang mapilitan ang halimaw na manghuli ng pagkain, o lumaban ngayon habang mahina pa ito matapos manganak. Ngunit may panganib ang paghihintay. Minsan ang isang halimaw ay kayang mabuhay ng ilang linggo sa iisang pagkain. Samantalang siya'y may limitadong oras. Kaya sa huli, pinili niyang kumilos. Nginig ang ngipin ni Queen habang lumabas ng container. Hindi muna niya naisip ang laban, ang una niyang plano ay magtago at dahan daw ang makalabas. Ang pasukan ng hangar ay wasak na, pinilas ng halimaw ang metal na pinto nang pumasok ito. Pero dahil nakaharang ang halimaw doon, ang natitira na lang ay ang maliit na butas sa pader, kung saan siya unang pumasok. Dahan-dahan siyang gumalaw sa pagitan ng mga tambak ng Yarrow at basura hanggang makarating siya malapit sa butas. Ngunit paglingon niya, may isa pang halimaw na pumapasok mula roon. Isang ratiklo, hindi pwede, ngayon pa. Talaga, pagpasok ng ratiklo, agad nitong nakita si Queen at nagsimulang sumipol ng malakas. Tumigil ka, bakit ka pa sumulpot ngayon? Biglang narinig niya ang mga mabibigat na yabag mula sa likuran. Hindi na niya kailangan pang lingunin para malaman kung ano iyon, ngunit ginawa pa rin niya, at isang higanting kuko ang damapo pababa sa kanyang ulo. Flash step. Sa huling segundo, ginamit ni Queen ang kanyang kasanayan at nakatakas mula sa hampas. Ngunit hindi ganoon ang pinalad ng Raticlaw, nadurog ito sa isang hampas. Mukhang wala na tayong ibang pagpipilian. Kabanata 75, hindi isang laro. Ngayon na napansin na ng Scordena si Queen, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Sa isang pulang portal na planeta, mas mapanganib at mas mataas ang antas ng mga halimaw kumpara sa intermediate na nilalang. Bagaman maaari siyang tumakbo palabas, baka makalikha siya ng mas malaking kaguluhan at makaakit pa ng mas delikadong mga nilalang, at iyon ang huling bagay na gusto niya. Habang tinitingnan niya ang nadurog na Raticlaw, alam niyang malakas ang halimaw at kailangan niyang iwasan ang mga matutulis nitong kuko. Ang paggamit pa lang ng flash step ay kumain na ng malaking bahagi ng kanyang stamina, at sa pinakamabuti, isa na lang ang kaya niyang gawin sa laban na ito. Nang humarap ang Scorpion, agad itong sumugod. Umaasang takutin ito at magdulot ng pinsala, naglabas si Queen ng 2 blood swipe. Mas makapal at mas malaki ang mga linyang lumabas mula sa kanyang mga kamay, mas malakas na ito kaysa dati. Dahil sa pagtaas ng antas ng kanyang kasanayan at dagdag na puntos sa lakas, mas tumindi ang atake. Subalit, hindi tanga ang halimaw. Tinakpan nito ang sarili gamit ang 4 na matutulis na kuko. Tinabig lamang siya paatras ng ilang hakbang ng blood swipe ngunit walang bakas ng pinsala. Buwisit, exoskeleton pala ang mga kuko nito. Ang isang exoskeleton beast ay may kalansay sa labas ng katawan, kaya sobrang tibay ng panlabas na balat. Habang masusing inoobserbahan ni Queen, napansin niyang ang tanging bahagi na walang matigas na shell ay ang itaas na katawan. Doon niya kailangang umatake. May plano na siya, mabilis siyang sumugod. Bumulusok ang unang kuko pababa, ngunit naiwasan niya ito. Isa pa, 2, 3, sunod-sunod ang mga atake ng mga kuko. Buong konsentrasyon siya. Nang tumama ang ika-4 na kuko, bumukas ang katawan ng halimaw. Ngunit bago niya magamit ang blood swipe, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa likod. May nakatusok sa kanya, isang ekstensyon ng buntot na nagmumula sa halimaw. Buntot, wala naman iyon kanina.
Itinaas siya ng nilalang gamit ang buntot at itinapon ng malakas sa pader. Bumagsak siya, sugatan at halos maubos ang buhay. Mas mababa 13/45 HP mas mahigit. Nang tumingin siya sa tiyan, may malaking butas at tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Mas mababa critical hit mas mahigit. Mas mababa 12/45 HP mas mahigit. Mas mababa 11/45 HP mas mahigit. Mas mababa 10/45 HP mas mahigit. Patuloy na bumababa ang kanyang HP kasabay ng pagtagas ng dugo. Wala siyang pagpipilian. Mas mababa blood bank mas mahigit. Mas mababa 10 ml used mas mahigit. Mas mababa 40 ml remaining mas mahigit. Mas mababa 15/45 HP mas mahigit. Nagsimula nang magsara ang sugat ngunit hindi sapat. Kailangan pa niya ng dugo. Gamitin na ang lahat. Mas mababa blood bank empty mas mahigit. Mas mababa 35/45 HP mas mahigit. Muling bumalik ang halos lahat ng kanyang lakas. Ang sugat ay mabilis na nagsara. Ngunit napansin niyang kaya palang itago at ilabas ng Scorpion ang buntot nito kung kailan nito gusto. Buwisit, mas mahirap ito kaysa inaakala ko. Kung hindi dahil sa mga level up niya noong nakulong pa siya, patay na sana siya. At ngayong ubos na ang laman ng blood bank, wala na siyang pangalawang tsansa. Patuloy niyang pinakawala ng blood swipe, isa pagkatapos ng isa, ngunit pinagtatakpan ng halimaw ang sarili gamit ang 4 na kuko. Palapit ito ng palapit, kahit tinatamaan. Mas mababa 30/45 HP mas mahigit. Mas mababa 28/45 HP. Mas mahigit. Isang labanan ng lakas ang naganap. Unti-unting napinsala ang matitigas na kuko, ngunit unti-unti ring nauubos ang HP ni Queen. Mas mababa 13/45 HP mas mahigit. Kung magpapatuloy siya, mamamatay siya. Kailangan niyang magbago ng taktika. Nang nasa sapat na lapit na ang halimaw, lumabas muli ang buntot nito mula sa itaas. Habang abala sa pagtatakip ang mga kuko, umatake ito mula sa ibabaw. Pero bago siya matusok muli, flash step, biglang nawala si Queen sa harapan ng halimaw at lumitaw sa likuran nito. Inipon niya ang lahat ng lakas mula sa kanyang katawan, sabay hampas pababa ng kanyang kamao. Hammer strike. Tumama ang kamao sa mahina nitong parte, ang itaas na katawan. Bumutis ng malaking butas, kasinlaki ng ulo ng tao. Tumagos siya sa kabilang panig ng nilalang. Bumagsak ang Scorpion, patay. Pero napahiga rin si Queen, ubos ang lakas. Basag na rin ang kanyang mga guwantes, hindi na nagbibigay ng dagdag na atake. Ngunit napalitan ng saya ang pagod dahil sa mga mensahe. Mas mababa score day na killed, 1,000 X mas mahigit. Mas mababa first intermediate beast kill, 5,000 X mas mahigit. Mas mababa first score day na killed, 2,000 X mas mahigit. Mas mababa 8,250 12,800 X mas mahigit. Mabigat ang kinakailangang X para mag-level up, pero sapat para mabuhay siya. Ang problema, mababa pa rin ang kanyang HP at wala nang laman ang blood bank. Naalala niya, kung parang laro ang sistemang ito, baka kapag nag-level up ako, gagaling din HP ko. Napansin niya ang 3 itlog na naiwan. Matapos makapagpahinga ng kaunti, nilapitan niya ang bangkay ng Scordena at kinuha ang kristal. Wala na siyang pakialam, ito ang patakaran ng malupit na mundo. Pagkatapos, dinampot niya ang isa sa mga itlog, kasing laki ng football, at binasag ito sa lupa. Mas mababa Scordena egg killed, 1,000 X mas mahigit. Mas mababa first Scordena egg killed, 2,000 X mas mahigit. Mas mababa 11,250 12,800 X mas mahigit. Nagulat siya, binilang din iyon ng system bilang bagong halimaw. Kaya binasag niya ang natitirang 2. Mas mababa Scordena egg killed, 1,000 X mas mahigit. Mas mababa Scordena egg killed, 1,000 X mas mahigit. Mas mababa 13,250 12,800 X mas mahigit. Mas mababa congratulations. You are now level 9 mas mahigit. Mas mababa 1350 HP mas mahigit. Ngunit hindi siya natuwa. Oo, nadagdagan ang kanyang max HP, ngunit hindi ito naibalik sa buo. Napagtanto niyang hindi talaga ito laro. Totoong buhay ito. At ang susunod na mensahe ang lalo pang nagpatunay. Mas mababa your hunger grows mas mahigit.
Mas mababa you can no longer suppress your need for blood mas mahigit. Mas mababa your HP will decrease by -1 every hour until you consume human blood mas mahigit. Kabanata 76, hanapin ang portal. Dahil sa labanan kanina, nagamit ni Queen halos lahat ng kanyang enerhiya at dugo. Dahil dito, hindi nakusa ang paggaling ng kanyang katawan. Gutom na gutom siya at kailangan niya ng dugo upang makabawi. Habang tinitingnan ni Queen ang kanyang sistema, isang numero ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan, 13. 13 puntos, ibig sabihin may 13 oras na lang bago bumaba sa 0, at iyon kung hindi ko gagamitin ang alinman sa aking mga kakayahan o kung hindi ako masusugatan sa daan. Nahihirapan siyang magdesisyon, dapat ba siyang maghintay, baka sakaling magpadala ang eskwelahan ng tao para sunduin siya. O dapat ba siyang maglakad at subukang hanapin ang portal? Ngunit kung gagawin niya iyon, baka makasalubong pa siya ng mga halimaw. Wala na akong pagpipilian, kailangan kong hanapin ang portal, bulong ni Queen. Ito na lang ang natitira niyang opsyon. Sa totoo lang, gusto niyang isipin na magpapadala ang eskwelahan ng tulong para sa kanya. Pero malamang, kung malakas ang kanya o kaya'y nakikitang may mataas siyang potensyal, baka ginawa nila iyon. Subalit wala siyang pamilya, at naniniwala pa rin ang lahat na isa lamang siyang level 1 user, isang walang kakayahan. Bakit nila ilalagay sa panganib ang buhay nila para sa tulad niya? Kahit siya mismo, alam niyang walang saysay iyon. Kaya wala na siyang magagawa kundi magpatuloy. Bago siya umalis sa hangar, pinag-isipan muna niya kung saan kaya inilagay ang portal. Ang alam lang niya, dapat iyon ay nasa ligtas na lugar, isang lugar na hindi kayang pasukin ng mga halimaw. Malaki ang shelter, hindi kasing laki ng lungsod kung nasaan ang eskwelahan, pero sapat pa rin para abutin ng 2 oras ang paglakad mula dulo hanggang dulo. Kaya habang naglalakad siya, naging maingat si Queen. Kahit isang pangkaraniwang halimaw lang ang makasalubong niya, magiging malaking problema na iyon. Dahan-dahan siyang gumalaw, mabagal, maingat. Paminsan-minsan, nakakasalubong siya ng mga gusaling may lamang mga halimaw. Mabuti na lang at napakahusay ng kanyang paningin sa dilim, mas malinaw pa kaysa sa mga halimaw na dito nakatira. Kapag nakakita siya ng mga ito sa malayo, agad siyang nagtago sa anino o sa likod ng mga pader hanggang sa makalampas. Pero dahil wala siyang malinaw na direksyon at basta na lang naglalakad, 2 oras na agad ang lumipas sa kanyang pag-iikot. Mas mababa 11/50 HP mas mahigit. Dahil sa gutom, hirap na siyang mag-focus at lalo pang bumaba ang kanyang kalusugan. Sa wakas, nakakita siya ng isang gusali na buo pa at hindi gaanong sira, isang malaking dome. Ang training center, isang lugar kung saan maaaring magsanay ang mga traveler gamit ang kanilang kakayahan o bagong kagamitan. Matibay ang labas ng dome dahil gawa ito sa espesyal na materyales. Kahit malakas na atake ang tama dito, kayang tiisin ito. Kaya pala buo pa hanggang ngayon, wika ni Queen. Kung iisipin, ito ang pinakaangkop na lugar para paglagyan ng portal. Malaki, matibay, at ligtas. Ngunit paglapit niya, napansin niyang may mga sirang mech sa labas, winasak at inalisan ng core. Ang mga mech ay malalakas na sandata noong digmaan, ngunit kailangan nito ng napakalakas na beast crystal upang gumana. Kakaiba ang gamit nito, ang malalakas, mas gusto nilang gumamit ng sariling kapangyarihan. Samantalang ang mahihina, hindi kayang tustusan ang gastos ng mech. Kadalasan, ginagamit ito ng militar o mga pribadong kumpanya na kumukuha ng mababang antas na traveler upang patakbuhin ang mga ito. Ngunit mapanganib iyon, kapag nasira ang mech, kailangang bayaran ng gumagamit. Isang bagay na imposibleng mabayaran ng isang mahina, kaya't nagiging alipin sila ng kumpanya habang buhay. Isa lamang ito sa mga pagbabago matapos ang digmaan laban sa mga Dolki. Noong panahon ng digmaan, nagkaisa ang sangkatauhan. Ngunit matapos ang kasunduan, muling lumabas ang kasakiman ng tao. Kung alam lamang ng mga Dolki kung gaano kakao at aquatic ang sangkatauhan ngayon, tiyak na matatalo ang mundo. Kaya kailangan niyang lumakas, para maprotektahan ang kanyang sarili.
Pagdating niya sa pasukan ng training center, nakita niyang may dalawang Raticlo na nakabantay. Umikot siya sa buong dome upang maghanap ng ibang lagusan ngunit iisa lang ang pasukan. Muli siyang bumalik at nagtago sa likod ng isang sirang mech, mga 30 metro mula sa pintuan. Matagal siyang naghintay, umaasang aalis din ang mga halimaw. Ngunit nanatili pa rin ang mga ito. Mas mababa 10/50 HP mas mahigit. Bumababa pa lalo ang kanyang kalusugan at lalo rin siyang nenes. Ang mga daga ay hindi mukhang aalis. Kailangan niyang mag-isip ng plano. Kabanata 77, nawawala ang lahat. Habang nakatingin si Queen sa paligid niya, nakakita siya ng sirang bahagi ng mech malapit. Isa itong mahabang metal na hugis poste, ngunit wala siyang ideya kung para saan ito ginagamit sa mech. Pinulot niya ito at tumingin sa malayo. Maingat niyang tinutok sa isa pang sirang mech na nasa malayo, sa gilid ng pasukan. Ginamit niya ang lahat ng lakas at inihagis ang bakal. Isang kamangha-manghang gawa, halos higit pa sa tao. Siyempre, kaya lang ito nagawa ni Queen dahil mas malakas siya kaysa sa karamihan. Eksakto itong bumagsak sa target na may malakas na clang. Napatingin ang mga daga kung saan nanggaling ang ingay at mabilis na tumakbo papunta roon. Ito na ang pagkakataon ko. Ginamit ni Queen ang lahat ng lakas ng kanyang mga paa at kumari pa papunta sa pasukan. Sa wakas ay narating niya ang gusaling hugis simboryo. Ang pasukan ay parang pasilyo na may pader sa magkabilang gilid at may dalawang bakal na pintuan sa dulo. Sinubukan niyang itulak ang mga ito ngunit hindi gumalaw. Mapapansin na hindi ito nasira, kagaya ng buong gusali, malamang gawa sa parehong matibay na material. Habang sinusuri niya, nakakita siya ng access code machine. Agad niyang nilapitan at inilagay ang kamay, gamit ang kanyang skill na unspect. Sana gumana ka, wag mo akong bigwan, system. Mas mababa isang access code machine na konektado sa dalawang bakal na pinto. Ang kombinasyon ay 33,356,253,778 mas mahigit. Habang ini-input niya ang code, biglang bumalik ang mga Raticlo. Pagkakita sa kanya, nagsigawan ang mga ito at tumawag pa ng dalawa. 4 na sila ngayon. Nang marinig ang mga ito, nanginginig ang kamay niya. Bilasan mo, Bib, peste. May mali akong pinindot. Dahil sa kaba, nawalan siya ng focus. Ginamit niya ulit ang unspec para siguruhin ang tamang code. Habang tinatype niya muli, bigla niyang naramdaman ang matinding kagat sa kanyang binti. Mas mababa 9/50 HP mas mahigit. Pagtingin niya, isa sa mga daga ang nakakapit. Ang iba ay paparating na rin. Mabilis niyang ibinagsak ang kamao sa daga, nadurog ang bungo nito at napilitan itong bumitaw, pero hindi pa rin patay. Malapit na ang 3 kaya wala ng oras si Queen para mag-input. Flash step. Sa isang iglap, nasa likuran na niya ang mga ito. Pero masyadong malapit pa rin, dahil 5 metro lang ang kaya ng skill. Lumiko ang mga daga at muling umatake. Wala na akong magagawa. Itinaas niya ang palad. Blood burst. Isang pagsabog ng dugo na parang shotgun ang lumabas at itinapon ang 4, pinatay ang nasugatan. Mas mababa 4/50 HP mas mahigit. Mas mababa 100x mas mahigit. Mabilis siyang lumapit sa isa pang daga sa lupa, pinagdugtong ang mga kamay at ibinagsak sa ulo nito. Mas mababa 100x mas mahigit. Ngayon, nakabangon na ang dalawa. Sa desperasyon, ginamit niya ang blood swipe. Malakas ito at sabay silang napatay. Mas mababa 100x mas mahigit. Mas mababa 100x mas mahigit. Mas mababa 825,600x mas mahigit. Mas mababa 2/50 HP mas mahigit. Halos wala ng oras, hindi na niya kinuha ang beast crystals. Baka may paparating pang iba. Tumakbo siya pabalik sa pintuan, tama na ngayon ang code, at nakapasok. Agad niyang isinara at nilock. Ang loob ay parang reception area, malinis, may mesa, mga upuan, parang bago pa. Malayo sa itsura ng sira-sirang lungsod. May 2 pasilyo na parehong may nakasulat na training center.
Habang kaunti na lang ang natitirang oras ng buhay niya, pumasok siya sa main training hall. Malaki ang lugar, may mga upuan sa paligid, parang arena sa laro. Moderno, maputi, malinis. Ngunit pagtingin niya sa gitna, wala roon ang hinahanap niya. Walang portal. Wala man lang scrap ng metal. Bumagsak si Queen sa tuhod. Huling pag-asa niya iyon. Hindi na niya kayang maghanap sa buong lungsod. Pero hindi siya sumuko agad. Sinuyod niya ang bawat silid, ang gym, opisina, preparation rooms, pati reception. Ngunit wala. Ngayon ay nakahiga siya sa gitna ng arena, nakatingin sa kisame. Mas mababa 150th HP mas mahigit. Sobrang sakit ng tiyan, malabo na ang paningin, hirap ng gumalaw. Ganito pala matatapos buhay ko, ha, mama, papa, bakit niyo ako iniwan? Bakit niyo binigay sa akin ang librong ito? Akala ko, baka may mabago ako, pero mukhang wala rin. Dumating ang huling oras. Mas mababa 050th HP mas mahigit. Mas mababa HP has reached 0 due to hunger mas mahigit. Mas mababa transformation will now begin mas mahigit. Kabanata 78 Bagong destinasyon. Gabing iyon, hirap na naman si Vorden na makatulog gaya ng dati. Hindi na niya matindaan kung kailan siya huling nakaranas ng maayos na tulog. Minsan nakakakuha siya ng payapang tulog at panaginip gaya ng isang normal na tao, pero may mga pagkakataon na ang isip niya'y napupunta sa itim na silid. Doon, walang nakaupo sa upuan, walang kumokontrol. Lately, mas madalas na itong nangyayari. Sa itim na silid, tatlo silang nag-uusap habang nagpapahinga ang katawan, ngunit laging may pangamba si Vorden, kapag bakante ang upuan, maaaring kahit sino sa kanila ang umupo at magkontrol. Sa ngayon, siya ang nagsisilbing tagapagbantay, ngunit iyon ay dahil pinayagan siya ng maliit na isa. Doon niya naramdaman ang bahagyang paghatak sa kanyang braso. Hoy, gising bata, para kang nananaginip ng masama, sabi ni Ian. Pagmulat ni Vorden, napagtanto niyang nasa madilim na silid pa rin siya. Pasensya na, baka maingay ako, sagot ni Vorden. Walang problema, nakakatakot naman ang lugar na to para sa batang gaya mo. Gusto mo ba tayong magpalit muna? Tugon ni Ian. Nagpalit nga sila ng pwesto, si Ian ay nahiga sa malamig at matigas na sahig, habang si Vorden ay nagbantay mula sa siwang ng mga bookshelf. Maya-maya'y biglang humilik ng malakas si Ian, nakatulog agad na para bang wala lang. Hoy Vorden, kung hindi mo siya papatayin ngayon, paano kapag nakita natin ang portal? Tanong ni Ratten. Malaking tulong ang advanced crystal na dala niya. Mahina siya, at hawak na natin ang kakayahan niya. Madali natin siyang matatapos. Habang ako ang in charge, walang masasaktan, mariing sagot ni Vorden. Fine. Pero tandaan mo, darating ang oras na kapag pumalpak ka, ako ang ilalagay sa upuan. At hindi na kita hahayaang magdesisyon kahit kailan. Gitling. Hindi alam ni Vorden kung gaano na siya katagal doon. Walang araw, laging madilim, kaya't imposibleng malaman ang oras. Matapos ang tila isang buong araw, nagising na rin si Ian. Habang bumabangon, patuloy niyang hawak ang kanyang mga tadyang na masakit pa rin. Hindi na ako makapaghintay na makauwi, sabi ni Ian. Inalalayan siya ni Vorden para makatayo, ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Ian. Mula sa butas na ginawa niya, may isang napakalaking mata na nakasilip. Mabilis na hinugot ni Ian ang maliit na daga sa bewang at inihagis sa mata ng halimaw. Dahil sa lakas niya at sa stats mula sa kanyang gamit, dumiretso ang daga sa mata at lumabas sa kabilang dulo, patay agad ang nilalang. Bumalik ang daga sa kanyang kamay. Tara na, alis tayo rito. Sigaw ni Ian, habang tinutulak ang isang bookshelf hanggang bumagsak. Pag-akyat nila, nakita nila ang napakaraming halimaw sa paligid. Mga dambuhalang parang slug, may iisang malaking mata at maraming galami na nakabitin sa ilalim ng katawan. Akala ko ba nagbabantay ka? Reklamo ni Ian. Ginawa ko, pero sobrang sikip, hindi ko makita lahat, depensa ni Vorden. Napalibutan sila, pati mula sa itaas. Bumagsak ang ilang halimaw, at ang mga nasa gilid ay umaabot ng galami.
Mabilis na iniunat ni Ian ang dalawang kamay. Ang mga bakal at basag na gamit mula sa paligid ay unti-unting gumalaw, parang hinihigop ng puwersa. Dumikit ka sa akin bata. Utos niya. Nabuo ang isang bola ng metal na bumalot sa kanilang dalawa. Ang mga halimaw ay bumagsak mula sa itaas ngunit dumudulas lang. Pinupukpok ng mga galami ang bola na parabang baseball bat, lumilikha ng malalakas na tunog, hindi magtatagal at mababasag na ito. Repel. Sa iglap, sumabog ang bola ng metal. Tulad ng paghila kanina, ngayon ay itinulak naman palabas. Ang mga piraso ng bakal ay tumusok sa mga halimaw, tinatadtad ang kanilang utak at puso, patay agad lahat. Buti na lang puno ng metal ang planetang to, nakangiting sabi ni Ian. Tara, huwag nating sayangin ang mga kristal. Isa-isa nilang kinayod ang crystals mula sa mga bangkay. Sinubukan ni Worden na gamitin ang Earth ability ni Peter, ngunit hindi ito lumabas, ibig sabihin ay lumagpas na sa 24 na oras mula nang makuha niya iyon. Buti na lang at hawak pa rin niya ang kakayahan ni Ian. Pagkatapos, iniabot ni Ian ang kalahati ng crystals kay Worden. Kunin mo. Hindi pwede, wala naman akong ginawa. Mga basic crystals lang to. Para sa akin, kayang-kaya kong makuha to kahit tulog. Fine, sagot ni Worden, ngunit wala naman siyang dalang lalagyan. Kaya pansamantalang si Ian ang nag-ingat ng mga crystals. Paglabas ng library, maingat silang naglakad para hindi makaakit ng halimaw. Sa kabutihang palad, walang sumalakay. Maya-maya, may nakita sila. Tingnan mo yun. Kung ako ang maglalagay ng portal, doon ko ilalagay. Turo ni Ian sa isang malaking dome na gusali. Parang training center, punan ni Worden. Eksakto. Matibay ang pagkakagawa, ni hindi magasgasan ng mga halimaw. At sapat ang laki para magtago ng lihim na base sa ilalim. Nagpatuloy sila sa paglalakad, nakatuon ang kanilang susunod na destinasyon, ang training center. Kabanata 79, Pagpasok sa sentro. Sa labas ng malaking gusaling hugis dome, naghahanda sina Worden at Ian na pumasok. Ang harap ng dome ay isang bukas na parang napon ng lahat ng uri ng basura. Para bang may labanan na naganap doon. Maingat silang gumapang sa gitna ng mga sirang kalat at mechs, ginagamit ang mga ito bilang tagwan habang dahan-dahan silang papalapit sa pasukan. Pagkatapos nilang sumilip sa kaliwat kanan at makita na walang halimaw sa paligid, nagpasya silang tumakbo. Habang mabilis silang tumatakbo, narating nila ang bulwagan at lumapit sa pintuan pero tumigil bigla nang may napansin. Yumuko si Ian para tingnan ang bagay na nakahandusay sa sahig. Mas maraming patay na ratiklo. Isa na namang grupo, sabi ni Ian sabay idinampi ang daliri sa itim na dugo. Kahit bahagyang tuyo na ito, tila bago pa lamang. Mukhang hindi pa sila matagal na patay. May nauna nang pumasok dito. Tahimik lang si Worden pero umaasa siyang si Queen iyon. Ngunit nang nadaanan niya ang mga patay na ratiklo, naisip niyang kung si Queen nga ang gumawa noon, mas malaki pa ang sekreto nito kaysa sa inaakala niya. Isang passcode machine. Tanong ni Worden habang tinuro ang isang aparato sa gilid ng pintuan. Alam mo ba ang kombinasyon? Ano ka ba, paano ko naman malalaman iyon? Itinaas ni Ian ang dalawang kamay at tumingin sa pinto. Nagsimula siyang mag-concentrate. Maya-maya, nakita ni Worden na bumubukol ang ugat sa noo ni Ian. Napakatibay ng pintong ito. Patuloy na ginamit ni Ian ang kanyang kapangyarihan pero mahigpit pa ring nakasara ang pinto. Dahan-daang yumangay at nagsimulang magbaluktot ang mga lock sa loob. Pero ang ingay mula sa bakal na pinto ay nakatawag ng hindi kanais-nais na pansin. 3 ratiklo ang palihim na sumunod sa tunog at nakita silang dalawa. Ian, bilisan mo, sigaw ni Worden. Ikaw na ang bahala sa mga daga. Sagot ni Ian habang pinipilit pang buksan ang pinto. Habang binabaluktot ang pinto, mas lalo pang lumakas ang kalabog kaya mas marami pang ratiklo ang dumating. Ang dami nila. Mabilis na tumalikod si Worden at iniunat din ang kamay. Anong ginagawa mo? Sana tinutulungan mo akong pigilan sila. Sigaw ni Ian, pero biglang naging mas madali para sa kanya na igalaw ang pinto. Parang may sumusuporta. Napansin niyang pinagpapawisan din si Worden.
Hindi kaya. Sa tulong ng kapangyarihan nilang dalawa, nabuksan nila ang pinto at nagkaroon ng maliit na siwang na sapat para makalusot. Tumalon silang papasok at sabay muling iniunat ang mga kamay para isara ito. Tumalon ang isang ratiklo at naipasok ang ulo sa siwang, pero biglang bumalikwas ang pinto at tuluyang sumara, naputol ang ulo ng halimaw. Malakas ang tunog ng ulo nang tumama sa sahig at gamulong palayo. Ngayon, nasa loob na sila ng gusali at napansin nilang sobrang dilim. May ilang puting ilaw LED sa gilid ng dingding pero patay lahat ng ilaw sa kisame. Pag-apak ni Ian, nakarinig siya ng tunog ng basag na salamin. Bakit naman may mag-aabala na sirain ang lahat ng ilaw? Tanong ni Ian. Ang mga gusaling ganito, dinisenyo para tumagal ng daan-daang taon. At ang labas, mukhang hindi naman nasira. Baka yung taong nauna sa atin. Sagot ni Vorden. Posible. Heto, gamitin mo ito, sabi ni Ian sabay abot ng maliit na batong parang pebble. Nakilala ito ni Vorden bilang parehong gamit nila noon sa aklatan. Pagtap niya rito, lumabas ang maliit na kulay kahel na liwanag na bomb alert sa kanya. Ikaw, ano ang gagamitin mo? Naglabas si Ian ng isa pang bato, pinindot ito at ikinabit sa baywang. Ngayon, ipapaliwanag mo ba kung ano ang nangyari kanina o may tinatago ka pa? Tanong ni Ian. Napangiti ng kaba si Vorden. Wala akong tinatago. Ang abilidad ko ay makopya ang kakayahan ng iba. Hinopya ko lang nang makita kitang gumamit sa aklatan. Hindi niya sinabi na kailangan niyang hawakan ang tao para makopya ito. Astig iyon ah. Sana kaya ko rin, sagot ni Ian. Tara na. Nagulat si Vorden. Inakala niyang magagalit ang lalaki, pero parang walang pakialam ito. Nagpatuloy silang naglakad sa madilim na pasilyo, sinusundan ang direksyon na tinuturo ng LED lights. Passes, Vorden, huling pagkakataon na ito. Magpalat ka na sa akin, bulong ni Ratten. Kung nandito ang portal, ako na ang kikitil sa kanya. Umalis ka nga, bulong pabalik ni Vorden. Sige, pero huling tsansa na iyon. Maya-maya, nakarating sila sa reception room. May ilang LED lights na nakakalat kaya may ideya sila sa laki ng kwarto. Pero tulad ng dati, basag din lahat ng ilaw sa itaas. Tiyak na isang halimaw ang may gawa nito, sabi ni Ian. Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Vorden. Kasi ang mga halimaw sa planetang ito ay nasa cycle. Kapag madilim ang taon, lumalabas sila para manghuli. Kapag may araw, natutulog sila ng isang taon. Malamang may halimaw na sensitibo sa liwanag na nakapasok at sinira ang lahat ng ilaw. Kung tao ang gumawa, pwede namang pinatay na lang ang pinagmumula ng kuryente o pinindot ang switch. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa front desk. Pagkatapos, pumasok sila sa arena at lumabas sa bahagi ng stands. Gra! Malakas na ungol ang narinig nila mula sa pasilyo. Patayin mo agad ang bato. Pabulong na utos ni Ian. Pero huli na. Narinig na nila ang malalakas na yabag, papalapit mula sa arena. RAKKKKKKKKK. Isang malakas na hiyaw ang umalingaw sa buong arena. Nakita sila ng halimaw at mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Kabanata 80, Suso ng Dugo. Mas mababa magsisimula na ang transformasyon mas mahigit. Paglitaw ng mensaheng iyon, biglang sumiklab ang matinding sakit sa buong katawan ni Queen. Para bang naglalagablab ng apoy ang kanyang mga laman loob. Unti-unting namumuti ang kanyang mga mata na pinupuno ng itim, at ang kanyang mga ngipin ay humahaba. Ngunit hindi roon natapos ang sakit, parang may gustong kumawala sa kanyang katawan habang ito'y nanginginig. Bahagyang hamaba ang kanyang mga kuko at ang balat niya ay humigpit sa paligid ng katawan. Mas lumitaw ang halmo ng kanyang mga buto at naligas ang kanyang buhok. Mas mababa hindi matatag ang iyong isipan mas mahigit. Mas mababa umabot na sa sukdulan ang iyong pagkauhaw sa dugo mas mahigit. Mas mababa ikaw ngayon ay isang, baliw, na suso ng dugo mas mahigit. Mas mababa lahat ng istatistika ay double mas mahigit. Mas mababa ang kalusugan ay mahahati sa kalahati mas mahigit. Mas mababa habang nasa anyong ito, lahat ng kasanayan sa dugo ay hindi magagamit mas mahigit.
Bagamat sunod-sunod na mensahe ang dumating, hindi na ito nabasa ni Queen dahil wala na siyang ulirat. Isa pa rin siyang anyong tao, pero ang nakatayo sa gitna ng arena ay hindi na maituturing na tao. Kalbo ang ulo, may kuko na parang pangil ng hayop, at nakayuko. Nang idilat nito ang kanyang nagliliwanag na itim na mata, nabulag ito ng liwanag at natamba, habang ang mga pandama nito ay naging lubhang matalim. Rekkkkkkkkk. Sigaw nito na umalangaw sa buong pasilidad. Tumakbo ito ng di karaniwang bilis, umakyat sa pader gamit ang matatalim na kuko, at winasak ang mga ilaw sa kisame. Nang mabalot ng dilim, mas malinaw pa nitong nakita ang paligid na tila araw pa rin. Bumagsak ito mula sa taas ngunit walang pinsalang tinamo, saka naglakad na parang walang nangyari. Nagsimula itong gumala at sirain ang lahat ng ilaw sa bawat silid, dahil ang tanging laman ng isip nito, dugo. Sa pagbabalik nito sa arena, wala na itong alam gawin kundi umikot-ikot, naghihintay ng biktima. Ilang sandali pa, pumasok sina Worden at Ian. Tahimik man silang gumalaw, nadinig ng halimaw ang kanilang mga yapak at bulungan. Tumitig ito, at nang mamatay ang ilaw, nakita nitong dumating na ang pagkain. Gitling-gitling-gitling. Dumadagandong ang yabag patungo kina Ian at Worden, ngunit hindi nila makita kung ano iyon sa dilim. Inabot ni Ian ang batong nagbibigay ilaw, pero bago niya pa ito mahawakan, nakasugod na ang halimaw. Sa mahina ngunit sapat na liwanag ng LED sa arena, nakita nilang parang tao ang hugis nito. Nang umatake si Ian gamit ang kamao, sinunggaban ito ng halimaw at bumaon ang kuko sa kanyang kamay, umagos ang dugo. Kay lakas! Isang humanoid na halimaw, sigaw ni Ian. Sa pagdama ng dugo, lalo itong nagngangalit. Lumitaw ang mahahabang pangil at tinangkang kagatin si Ian, ngunit gamit ang lakas ng kanyang kagamitang pambihira, na itulak niya ng kaunti ang halimaw. Gayunman, sinipa siya nito at tumilapon siya sa pader. Nang muling sumugod ang halimaw, isang metal na upuan ang lumipad at tumama rito, si Worden ang nagligtas kay Ian. Salamat, bata, ani Ian. Ngunit hindi nagtagal, muli itong tumindig at sinalakay sila. Pinailawan nila ang batong ilaw, at napaatras ang halimaw na tila sobrang sensitibo sa liwanag. Subalit ang amoy ng dugo ni Ian ang nag-udyok dito para magpatuloy. Hinailan nito ang mga upuan at ibinato sa kanila, ngunit nagawa nilang harangin. Muling sumugod ang halimaw na nakapikit, ngunit malinaw na si Ian lang ang tinutulungan. Worden, lumayo ka. Sa kanya lang ito nakatuon. Sigaw ng isang tinig mula sa loob ni Worden. Habang nakikipaglaban si Ian gamit ang mga upuan bilang panangga, isa-isang nababasag iyon sa lakas ng mga suntok. Hanggang sa tumalon ang halimaw at sinunggaban siya. Ipinasok ni Ian ang braso sa bibig nito para umiwas sa fatal na kagat, ngunit nakabaon pa rin ang pangil nito. Mas mababa, umiinom ng dugo mas mahigit. Mas mababa 10/100ths mas mahigit. Mas mababa 14/100ths mas mahigit. Mas mababa 25/100ths mas mahigit. Paralisado si Ian, hindi makagalaw. Ngunit bigla, isang matalim na metal ang tumagos sa balikat ng halimaw at itinapon ito palayo. Sa gitna ng arena, naroon si Worden na napapalibutan ng maraming metal na upuan. Gusto ko lang hanapin ang alaga kong si Queen, bulong ng batang nasa loob niya. Kabanata 81, ang maliit na isa laban sa Bloodsucker. Unti-unting nawawala ang epekto ng pamamanhid na dulot ng Bloodsucker at nang mangyari iyon, dahan-daang bumangon si Ian mula sa sahig upang makita kung ano na ang nangyayari. Sa gitna ng arena, may munting liwanag mula sa glowstone at doon nakatayo si Worden. Pero hindi lang siya basta nakatayo, nakapalibot sa kanya ang maraming upuan na kinuha mula sa arena. Paanong nagagawa na niyang gamitin ng ganito kahusay ang kakayahan? Kahit ako, mahihirapan pa kung ako'y nasa pinakamabuting kondisyon. Hindi ba't kopya niya lang ang abilidad ko kamakailan? Habang bumabangon ang Bloodsucker mula sa sahig, hinugot nito ang metal na nakabaon sa kanyang balikat at ibinagsak iyon sa lupa. 20/25 HP. Rock. Sigaw ng halimaw, nakatuon na ang buong atensyon nito sa nakasakit sa kanya.
Sa halip na dumiretso agad sa pag-atake, sinaksak nito ang mga kuko sa pader at nagsimulang umakyat paitaas. Paano natin siya makikita ngayon? Ani Vorden. Masyadong madilim at maaari siyang umatake mula saan man. Wala akong oras makipaglaro, sagot ng maliit na isa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at dahan-daang pinulbos ang bawat upuan hanggang sa maging mga metal na sibat na lumulutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Naghintay siya. Mula sa itaas, tumalon pababa ang halimaw, at nang marinig at makita niya ito, agad niyang pinaulanan ng mga sibat. Ngunit habang bumabagsak ang halimaw sa ere, bigla itong umikot, sinunggaban ang unang sibat at itinapon iyon pabalik ng sobrang bilis. Gitling gitling gitling, pero nakahanda rin ang maliit na isa. May naipon na siyang mga upuan na pinagpatong-patong upang maging isang makapal na kalasag. Inilapag niya iyon sa lupa upang mabilis niya itong magamit. Habang papalapit ang sibat, agad niyang iniangat ang kalasag, ngunit hindi niya inasahan ang tindi ng lakas ng pagbato. Kahit 6 na pulgada ang kapal ng kalasag mula sa mga upuan, nabutas pa rin ito ng sibat. Hahaha, sigaw ni Rattan, sayang at namiss ko ito. Nakita mo ba kung gaano kalakas iyon? Gustong-gusto kong lumaban dito. Vorden, ilang segundo lang, patay ka na sana. Bagamat naibato pabalik ang isang sibat, habang nasa ere ay hindi ito nakaiwas. Tumagos ang iba pang sibat sa katawan nito, ipinako siya sa kisame ng dome. 10/25 HP. Ngunit hindi na iniinda ng halimaw ang sugat. Itinaas nito ang mga paa, itinulak ang kisame, at pinwersa ang mga sibat na tuluyang tumagos sa kanyang katawan. Mabilis na nagsara ang mga sugat, bagaman hindi nadagdagan ang kanyang buhay. Kaya pa rin itong lumaban na parang walang nangyari. Pagbagsak nito sa mga upuan sa arena, agad itong tumayo at nagmamadaling sumugod kay Vorden. Bakit hindi pa rin ito namamatay? Sigaw ni Vorden. Muling ginawang mga sibat ang ilang upuan at inihagis sa halimaw. Ngunit ngayon, nakaiwas ito sa bawat isa. Unti-unti nang nasasanay ang mga mata ng halimaw sa liwanag mula sa glowstone kaya't nakikita na nito ang mga sibat habang lumilipad. Parang bumilis ito, ani Vorden. Delikado. Hindi pa nasa buong lakas ang maliit na isa, dagdag ni Rattan. Kung may dalawa pang gumagamit ng abilidad dito, baka may laban tayo. Patuloy na sumugod ang Bloodsucker, iniiwasan ang lahat ng atake. Nang makalapit na, inihampas nito ang matalim na kuko. Itinaas ang kalasag at na-block ang atake, ngunit nabasag ito kaagad, wala nang natitirang metal para kay Vorden. Malaya nang umatake ang halimaw. Ngunit bago ito makaabante, may matalim na tumusok sa paa nito. Pagtingin, isa itong metal na sibat. Sa di kalayuan, nakatayo si Ian, bahagyang nakarecover, nakataas ang kamay matapos ihagis ang sibat. 7/25 HP. Bigla namang pamatak ang mga luha mula sa mata ng maliit na isa. Ngayon, dahil sa liwanag, nakita niya ng malinaw ang itsura ng halimaw. Pareho ang uniforme nito, at bagamat hindi eksaktong mukha ni Queen, kahawig nito. Naramdaman niya agad na ang halimaw at si Queen ay iisa. Muli na naman, nakasakit na naman ako ng isa, wika ng maliit na isa. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Ian. Patayin mo na. Muling nag-anyo ng sibat mula sa upuan si Ian at inihagis ito papunta sa ulo ng halimaw. Ngunit bago ito tumama, huminto ito sa ere. Hindi. Sigaw ng maliit na isa. Inihagis niya palayo ang sibat, at gamit ang kabilang kamay, hinugot ang sibat mula sa paa ng halimaw. Malaya na ulit itong gumalaw. Agad nitong tinitigan si Ian at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Nang makita ni Ian na papalapit ito, nagpapanik siya at sunod-sunod na inihagis ang mga upuan. Ngunit napakadali para sa halimaw na walisin ang mga iyon. Hinugot ni Ian ang kanyang matibay na daga, handang lumaban. Ngunit nang tumingin siya sa unahan, bigla na lang nawala ang halimaw. Sa isang iglap, nasa sahig na siya, nakatingin sa kisame. Pagtingin niya sa kanyang katawan, wala na ang kanyang mga binti, naputol at umaagos ang dugo. Hinayla ng Bloodsucker ang itaas na bahagi ng kanyang katawan papalabas ng arena, papunta sa pasilyo, upang walang makagambala sa kanyang pagkain.
Kabanata 82, ang paghahanap sa isang daga. Katatapos lang ipaalam sa mga estudyante na ang ekspedisyon sa portal na nakatakdang gawin ngayong araw ay kakanselahin. Kahit na maraming hindi nakakaalam ng totoong dahilan, may hinala sila na may kinalaman ito sa dalawang estudyanteng hindi dumating sa klase ngayon. Hindi basta-basta hindi pumapasok ang mga estudyante ng walang dahilan. Ang lungsod ang kanilang buong buhay, at ganoon din ang paaralan. Sa susunod na 2 taon, lahat ng gagawin mo roon ang magtatakda ng iyong kinabukasan. Plano ni Leila na harapin si Peter tungkol sa sitwasyon, lalo na't napapansin niyang kakaiba ang ikinikilos nito. Ngunit bago pa man siya makalapit, tumakbo na si Peter palayo. Halika na, Erin, hanapin natin kung ano ang itinatago niya, sabi ni Leila. Ngunit napansin niyang hindi sumusunod si Erin. Erin, wala akong dahilan para makialam sa mga problema mo. Wala akong pakialam sa nangyari sa dalawa. Halos hindi ko naman sila kilala bago pa tayo nagsama sa isang grupo, tugon ni Erin. Ganito na lang ang isipin mo. Sabi mo gusto mong bumuo ng pinakamalakas na grupo sa klase, hindi ba? Ikaw at si Vorden ang pinakamalakas dito, at kung gusto mong higaitan ang ibang klase, kailangan mong magsama. Nakarehistro na ang grupo natin at hindi ko alam kung makakahanap pa sila ng kapalit. Baka hindi na tayo makasali sa ekspedisyon. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Erin. Anong sinabi mo? Tara, hanapin natin ang dagang yun. Magkasama nang nagsimula sina Leila at Erin na maghanap sa buong paaralan kung may bakas ba si Peter, ngunit bigo silang matagpuan ito. Kumakatok sila sa pintuan ng dorm nito ng ilang ulit ngunit walang sumasagot. Ang pintuan kasi ng bawat dorm ay may fingerprint sensor sa hawakan, kaya kahit nandoon si Peter, hindi rin sila makakapasok. Pwede sanang maghintay sila sa labas, pero habang lumilipas ang oras, lalong nag-aalala si Leila tungkol kay Queen. Kung hindi ito makakakuha ng dugo, alam niya mismo kung ano ang kayang gawin ni Queen. Habang patuloy silang naghahanap kay Peter, nakakita naman sila ng grupo ng mga taong maaaring may alam kung nasaan ito. Ito ay sina Earl at ang 5 pang kasama niya. Hindi ba't nakikita ko silang madalas kasama si Peter tuwing agahan? Tanong ni Leila. Ang grupo ay nasa loob ng isa sa mga training center. Ang partikular na lugar na iyon ay puno ng mga gamit na ginagamit para sa mga bagong estudyante at lugar din para magsanay. Dito sinusubukan ng mga estudyante ang kanilang lakas at kakayahan, isinusulat ang mga resulta, at ibinibigay sa mga guro para may update ang status sa kanilang wristwatch. Kung nag-iisa lamang si Leila, hinding-hindi siya lalapit sa grupo. Pero dahil kasama niya si Erin, naglakas loob siya. Hi, mga guys, bati ni Leila sabay ngiti habang lumalapit. Bago pa man sumagot, sinilip muna ni Earl ang wristwatch niya at nakitang level 2 lang ito. Anong kailangan mo? Malamig na tugon ni Earl. Napakunot ang noo ni Leila sa masungit na tono nito, pero sanay na siya sa ganoong trato. Sa dati pa niyang paaralan, madalas din siyang maliitin. Hindi kami nandito para manggulo. Nagtatanong lang kung alam niyo kung nasaan si Peter. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Nagtinginan ang grupo at nagtawanan. Halata namang hindi sila totoong kaibigan niya. Alam kong may kakaibang nangyayari, isip ni Leila. Si Peter, ani Earl, hindi na ako magtataka kung tumakas na palabas ng lungsod ang batang yun. Oo nga, Earl, hindi ko akalaing gagawin niya yon. Kung ako yun, hindi ko kakayaning mabuhay ng may ganyang kahihiyan, dagdag ng isa sa mga kasama. Mabilis na sinama ng tingin ni Earl ang lalaki. Pasensya na, Earl, sagot nito agad. Anyway, umalis na kayo. Hindi namin sasabihin kahit ano. Kung gusto niyo siyang hanapin, kayo na lang. Inis man si Leila, wala siyang magawa. Gusto sana niyang ipaglaban ang sarili at pilitin ang sagot, pero si Earl ay level 4 user habang ang iba ay halos kapantay lang niya. Kaya wala siyang nagawa kundi umalis at magpatuloy sa paghahanap. Habang naglalakad siya, narinig niyang nagtatawanan ng grupo. Nang lumingon siya, napansin niyang hindi sumusunod si Erin. Saan ka pupunta? Tanong ni Erin. Hanapin si Peter. Ayaw nilang magsabi.
Wala na akong nakikitang dahilan para hanapin pa si Peter, malamig na tugon ni Erin. Anong ibig mong sabihin? Klaro naman sa usapan nila kanina na alam nila kung ano ang ginawa ni Peter, o baka alam din nila kung nasaan sina Warden at Queen. Lumapit si Erin sa grupo ng 5 lalaki. Biglang may lumitaw na yelo at hamog sa kanyang mga kamay, at nabuo ang isang sibat na yari sa yelo. Bago pa man makareact ang iba, naihagis na niya ito kay Earl, tumama sa balikat at ipinako siya sa drum na ginagamit upang sukatin ang lakas ng estudyante. Pagbagsak ng katawan ni Earl sa drum, nagsimulang umakyat ang bilang hanggang huminto ito sa 20. Alam na ng grupo na malakas si Erin, pero lalo pa silang kinilabutan nang makita ang resulta. Wala nang naglakas loob lumaban pa matapos makita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi pa siya tapos. Ipinatong niya ang 2 kamay sa sahig at nagsimulang kumalat ang yelo sa lupa, hanggang sa maabot ang mga paa ng grupo at tuluyang ipako ang mga ito. Sino sa inyo ang unang magsasabi ng gusto kong malaman? Malamig na wika ni Erin. Kabanata 83, ang iyong pagpipilian. Namangha si Layla sa nasaksihan, alam niya ang lakas ni Erin, lalo na matapos silang magsanay ng magkasama at makita niya itong lumaban. Ngunit tila wala talagang kalaban-laban ang sinumang kaharap nito. Bagamat nasa antas 5 lamang ang kapangyarihan ni Erin, mas malakas pa siya kaysa roon. Nakakita na si Layla ng iba pang level 5 users, ngunit wala ni isa ang kasing husay gumamit ng kanilang abilidad. Lumapit si Erin sa isa sa mga estudyanteng nagyayelo. Ang mga binti, ang lalaking nagsalita nang wala sa oras kanina kaya't pinagalitan ni Earl. Inilagay niya ang kamay sa balikat nito at dahan-daang umakyat ang yelo mula sa mga binti hanggang sa katawan. Hintay, sasabihin ko na ang lahat. Hindi ko alam kung nasaan si Peter, dapat nakipagkita siya rito kanina pero hindi siya dumating. Bakit nagtatago si Peter? Tanong ni Layla. Huwag mong sabihin, Ben. Sigaw ni Earl habang nakapako pa rin sa makina. Pag ginawa mo, wala ka na sa gang. Muling bumuo ng ice spear si Erin at inihagis ito, ngayon sa binti ni Earl. Mas malakas ang hagis, kaya't bumaon ang sibat sa kanyang paa. Napasigaw si Earl sa sakit at muling tumaas ang numero sa makina. Ngayon, lumampas ito ng 20 at umabot sa 30. 3 pang puntos. Hindi ko pa nakuha ang ganoong kataas. Gaano ba talaga siya kalakas? Pero alam ni Layla na hindi pa iyon ang tunay na lakas ni Erin. Sa test site pa lamang, umabot na ng 50 ang lakas nito. Malinaw na nagpipigil pa siya. Muling tumingin si Erin kay Ben at nag-umpisang bumuo ng isa pang sibat. Ang susunod, ipapasok ko sa isa sa mga butas mo, at kailangan ko pa ang ginagamit mong pangsasalita. Isa lang ang pumasok sa isip ni Ben, baliw ito. Sino ba ang may pakialam kung matanggal siya sa gang ni Earl? Kung magsusumikap siya sa akademya, maaari rin siyang umangat. Hindi sulit ang ganitong paakit. Hintay, sige na. Tungkol kay Peter, hindi kami sigurado, pero narinig naming itinulak niya si Warden sa portal. Yun lang ang alam namin. Hindi rin namin alam kung bakit nawawala si Queen. Siyempre, si Earl ang may pakanan ng lahat. Siya at ang grupo niya ang nag-utos kay Peter na itulak si Warden. Nang mabalitang may 2 estudyanteng nawawala at nakumpirmang isa roon si Warden, inakala nilang nagawa ni Peter ang plano. Pero ang totoo, si Queen ang naitulak, hindi si Warden. Pagkarinig sa sagot, tumalikod si Erin at naglakad palayo. Hoy! Hindi mo ba kami pakakawalan? Sigaw ni Ben. Matutunaw din yan makalipas ang ilang oras. O baka may kakilala kayong may abilidad na makatulong. Yan ang parusa sa inyo dahil pinaghintay niyo ako imbes na agad sagutin ang kasama ko. Paglabas ni Erin ng training center, mabilis siyang sinundan ni Layla. Salamat sa ginawa mo. Hindi yun para sa'yo. Ayoko lang talaga sa mga lalaking iniisip na mas magaling sila kaysa sa amin. Dapat turuan ng leksyon ang mga ganon. Hindi man sang-ayon si Layla sa pamamaraan ni Erin, alam niyang hindi ito abusado sa kapangyarihan niya laban sa mahihina. Ngunit isang tanong ang bumabagabag kay Layla, totoo bang itinulak ni Peter si Warden sa portal? At kung nawawala rin si Queen, baka sumunod ito sa kanila.
Nakakatakot ang posibilidad na napunta sila sa isang di kilalang planeta. Mas nakakatakot pa, baka sobrang magutom si Queen at mapilitan itong kainin ang sariling kaibigan. Sa oras na palabas na sila ng pinto, biglang bumukas ito. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw, si Peter. Pagkakita kay Leila, agad siyang tumakbo palayo. Pero nahawakan siya ni Erin sa kwelyo at inihampas sa dingding. Bago pa siya muling makatakas, nagyelo ang kamay at paa niya, at napako siya sa pader. Ibig sabihin, talagang nakipagkita siya sana kay Earl at sa grupo. At sa asal niya, mukhang totoo ang sinabi ng mga ito. Pero nais pa ring marinig ni Leila mula sa kanya mismo. Peter, sabihin mo ang totoo. Ikaw ba talaga ang nagtulak kay Varden sa portal? Tanong ni Leila. Anong gagawin niyo? Sasaktan ako. Sagot ni Peter. Maniwala kayo, naranasan ko na ang lahat ng sakit na may isip nyo. Kahit anong gawin nyo, tiyak na daanan ko na. Bumuo si Erin ng isang maliit na ice needle. Talaga, sigurado akong may ilang parte ng katawan mo na kapag tinusok ko nito, gugustuhin mong mamatay ka na. Mabilis na pinahinto siya ni Leila, iniisip na baka may ibang problema si Erin. Peter, akala ko ba kaibigan mo sila? Araw-araw nagtatanong si Queen tungkol sayo. Lagi niyang sinasabi na kung may makita akong kakaiba, sabihin ko agad sa kanya. Bakit hindi ka nagsabi kahit minsan? Hindi niyo alam, kung sinabi ko, susugod kayo sa kanila. At pagkatapos, babalikan lang nila ako. Sa palagay niyo ba si Erin ang tatargetin nila? O si Varden? Hindi, ako ang babalikan nila. At kapag nakaalis na kayo rito, sino ang magpoprotekta sa akin? Ang buhay ko, matagal nang nakatakda bago pa ako makarating dito. Napasubsob siya sa pag-iyak. Hindi ko ginasto, wala akong pagpipilian. Nagalit si Leila, handa na sana siyang suntukin si Peter. Hindi niya matanggap na pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Queen para sa kanya, ganito lang ang kapalit. Pero nang makita niyang umiiyak ito, ibinaba niya ang kamao. Ni hindi ka karapat-dapat saktan. Nakakadiri ka. At lumakad na siya palayo, iniwan ang huling salita. Lagi kang may pagpipilian. Kabanata 84, Ahente 83. Sa loob ng isa sa mga silid-pulong na nasa gusali ng mga unang taon, isang pagpupulong ang tinawag. Kasalukuyang nakaupo sa ulo ng mesa si Nathan at katabi niya si Faye, na siyang namahala sa pagsisiyasat tungkol sa pagkawala ng dalawang estudyante. Habang naghihintay sila, nagsimula nang pumasok ang iba pang mga guro. Dumating si Del, na homeroom teacher ni Varden at Queen, si Leo na guro sa mga sandatang may halimaw, at si Hailey ang doktor ng paaralan. Ayaw ni Nathan na kumalat ang balita tungkol sa nangyari dahil responsibilidad niya ang mga estudyante ng unang taon. Kaya tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang sarhento upang ipaliwanag ang kanyang mga plano. Faye, maaari mo bang ipaliwanag sa iba kung bakit natin sila ipinatawag ngayon? Tanong ni Nathan. Tumayo si Faye na may hawak na ulat. Tulad ng inyong nalalaman, may dalawang estudyante ang nawawala at dahil doon, napilitan tayong ipagpaliban ang lakad ng mga unang taon. Ngunit kung isang karaniwang kaso lang ito ng pagkawala, hindi na sana namin kayo ipinatawag. Pinindot niya ang isang buton sa kanyang controller at lumitaw ang isang hologram na nagpapakita ng isang planeta na may 2 buwan sa paligid nito. Ang mga nawawalang estudyante ay tila pumasok sa isang portal, ngunit hindi basta portal, isang pulang portal. Nagsimulang bumagsak ang mga mukha ng mga naroon nang marinig iyon. Hindi pa namin alam kung paano o bakit, ngunit isa sa mga estudyante ay si Varden Blade. Isang orihinal mula sa makapangyarihang pamilya. Ang misyon ay hindi lamang upang siya'y buhayin, kundi kahit ang katawan niya ay maibalik. Sa ganoong paraan, makakapagpalim ang pamilya at mababawasan ang kanilang galit. Gitling. Paano naman ang isa pang estudyante? Tanong ni Leo. Ang isa pa ay hindi prioridad, siya'y nagngangalang Quintalan. Isang mahina, antas isa, ulila at walang pamilya. Walang dapat ipag-alala tungkol sa kanya. Alam niyo ba kung saan nagdadala ang portal? Tanong ni Hailey.
Tulad ng nakikita nyo, ang pulang portal ay nagdadala sa isang inabandona ng planeta na tinatawag na Pieletek. Isa ito sa mga pinakaunang planetang tinayuan ng kanlungan ng tao. Noon ay ligtas ito, ngunit pa ng mahihinang halimaw. Ngunit matapos ang isang taon, nang dumating ang gabi, dumating ang mas malalakas na halimaw at sinalakay ang kanlungan. Napilitan tayong lisanin ang lugar, paliwanag ni Faye. Ito ang dahilan kung bakit kayo ang tinawag, dagdag ni Nathan habang tumatayo. Kayo ang apat na pupunta sa pulang portal agad-agad. Huwag mag-alala, ayon sa aming ulat, ang mga halimaw na umatake noon ay matagal nang lumisan. Ngayon, Rathakloscum at ilang intermediate beasts na lang ang nandoon. Biglang, ibinagsak ni Del ang kanyang kamao sa mesa. Bakit natin isusugal ang ating buhay para sa dalawang estudyanteng baka sila mismo ang tumalon sa portal? Ikaw ba ang gustong humarap sa pamilya Blade at ipaliwanag kung bakit patay at nawala ang kanilang anak? Paano kahit may mga relo tayong ibinigay upang malaman ang kinaroroonan nila, hindi pa rin natin nagawa ang tungkulin natin? Sagot ni Nathan. Ito ay isang utos, hindi kahilingan. Gitling gitling gitling. Samantala, patuloy pa ring nag-aalala si Layla para kay Queen. Ngayon na alam niyang malamang ay pumasok ito sa isang portal, lalo pang lumala ang kanyang kaba. Huwag kang masyadong mag-alala, wika ni Erin. Kung kasama niya si Vorden, tiyak na paprotektahan niya ang kaibigan niya. Maliban na lang kung sa isang pulang portal sila napunta. Ngunit ang iniisip talaga ni Erin ay baka gamitin si Vorden bilang pagkain sakaling mawalan sila ng pagkain at tubig. Baka tuluyang sipsipin ni Queen ang kanyang dugo. Habang naglalakad sila sa pasilyo, napansin nila ang isang grupo ng mga estudyanteng nag-uusap. Narinig nila ang pangalan ni Vorden. Ano yun? Tanong ni Layla. Pakisabi ulit. Naninervyos ang isang babae habang kaharap ni Layla. Pinag-uusapan lang namin ang nawawalang mga estudyante. Narinig ni Dumbo gamit ang kanyang kakayahan sa super hearing ang isang pulong. Sinabi doon na si Vorden ay na-stuck sa isang pulang portal planet. Pagkarinig nito, biglang tumaas ang presyon ni Layla. Nako, baka na-jinx ko, bulong ni Erin. Naalala mo pa ba ang ibang sinabi? Pangalan ng planeta. May ibang estudyanteng kasama niya. Tanong ni Erin habang nayuyugyug si Dumbo. Oo, sinabi nilang ang planeta ay Pieletek at may binanggit din tungkol kay Queen. Agad na tumakbo si Layla papunta sa kanyang silid. Pasensya na Erin, kailangan kong puntahan ang isang bagay. Salamat sa tulong. Tanong ko lang, ano kaya ang pinaplano niya, bulong ni Erin habang bumalik sa kanyang pagsasanay. Gitling gitling gitling. Pagdating ni Layla sa kanyang dorm, agad niyang nilock ang pinto at tinulak ang isang upuan sa hawakan. Swerte at wala roon ang kanyang roommate. Lumuhad siya at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kama. Nang binuksan niya ito, may isang itim na bilog na orb sa loob. Tiningnan ko na ang buong silid kung may mikropono, ngunit wala naman. Mukhang totoong pinilit ng ibang pamilya na huwag masyadong manghimasok sa privacy. Tinapik niya ang ibabaw ng orb at narinig ang isang klikang sound. Umiikot ang puting liwanag hanggang sa tuluyang magliwanag. Ahente 83, ano ang problema? May kinalaman ba ito sa misyon? Tanong ng boses mula sa orb. Nakakita ako ng taong makakatulong ng malaki sa ating layunin, ngunit kasalukuyan siyang naipit sa isang planeta. Maaari mo bang tingnan kung may mga ahente sa planetang Pieletek? Tanong ni Layla. Sandali lang. Ikinalulungkot ko, ngunit wala na kaming mga ahente doon. Matagal nang iniwan ang planetang iyon. May iba pa ba akong maitutulong? Wala na, salamat, sagot ni Layla. Kung ganoon, naway sumaiyo ang Pure. Sumaiyo rin ang Pure, tugon ni Layla. Kabanata 85, Pagbabalik. Sa planetang Pieletek, gabi pa rin sa labas at mananatili itong ganoon sa loob pa ng 6 na buwan. Ang 2 buwan ay kumikislap ng maliwanag sa kanlungan na may bakas ng isang matinding labanan na naganap doon. Sa loob ng training center, sa gusaling parang simboryo, may isang batang nakaluhod mag-isa, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Si Queen ba talaga yun? Tanong ni Vorden. Ano ang nangyari sa kanya, mukha siyang pangit.
Sagot ni Ratten. Tumahimik ka. Sigaw ng maliit na isa. Agad na iniwan ng maliit ang upuan sa madilim na silid, binuksan ito para makontrol muli ni Vorden. Nang makaalis siya, pumunta siya sa madilim na espasyo at naupo sa sahig. Niyakap ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umindayog pabalik-balik. Ginawa ko na naman, bulong niya. Nasaktan ko na naman ang isa. Ngayon na si Vorden na muli ang may kontrol, biglang huminto ang luha. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Alam mo na magiging ganun siya ng matagal, sabi ni Ratten. Alam ko, pero mas malaki ang problema natin. Kung si Queen talaga yun, ano ang nangyari sa kanya? At kaya pa ba natin siyang ibalik sa dati? Huminto si Vorden nang marating niya ang pira-pirasong katawan sa sahig sa may stands. Ang natira lamang kay Ian ay 2 binti mula bewang pababa. Bueno, at least hindi mo na kailangang patayin siya, dagdag ni Ratten. Nagpatuloy si Vorden sa pagsunod sa bakas ng dugo. Kinuha ng halimaw ang itaas na bahagi ng katawan kaya't madaling sundan ang iniwang bakas. Sandali, tingnan mo ang pantalon ng lalaki. Mayroon siyang advanced tier beast crystal, di ba? Ngayon napatay na siya, mas mabuti nang kunin natin. Bagamat hindi sanay si Vorden na bastyusan ang patay, may saysay ang sinabi ni Ratten, huwag hayaang masayang ang ganoong kayamanan. Ang kakayahan ng tao ay may hangganan. Bukod sa mga orihinal na kakayahan, ang mga alam ng publiko ay umaabot lamang hanggang level 8. Pero higit pa sa level 8, may malalaking agwat pa rin ang kapangyarihan at ang dahilan ay ang beast crystals. Ang mga kagamitan mula sa crystals na ito ay maaaring magbago ng takbo ng labanan. Ito ang dahilan kung bakit malaking banta ang Pure Group, kahit na pinili nilang hindi gumamit ng abilities. Pagkapanaliksik sa pantalon ni Ian, wala silang natagpo ang crystal. Sa palagay mo ba magandang ideya talagang sundan ang bagay na yun? Tanong ni Ratten. Kailangan kong malaman kung si Queen talaga yun. Kung hindi, parurusahan tayo ng maliit. Tumingin si Vorden sa paligid at iniabot ang kanyang kamay. Inakit niya ang isa sa mga upuan at ginawang parang kalasag habang naglalakad. Parang may silbi yan. Nakita mo rin ang halimaw na nakita ko, hindi ba? Reklamo ni Ratten. Bakit ikaw ang laging pinipiling mamuno? Gitling gitling gitling. Samantala, patuloy na hinihila ng bloodsucker ang katawan ni Ian, naghahanap ng ligtas na lugar upang kainin ang kanyang pagkain. Lumiko ito sa ilang pasilyo hanggang marating ang resting quarters. Isang metal na pinto ang hamarang, may kasamang access code machine. Sinipa ng halimaw ang pinto ng buong lakas at lumipad ito paloob sa silid. Payak ang silid, isang kama, isang lababo sa sulok, at isang mesa. Umupo ang halimaw at binaliktad-baliktad si Ian na parang basahan. Sa huli, binuka nito ang bibig na may malalaking pangil at kinagat ang leeg ni Ian. Gitling gitling gitling. 35 100s. 42 100s. Tuldok tuldok tuldok. Habang sinisipsip ng halimaw ang dugo, unti-unting umakyat ang numero hanggang tuluyang 100 100s. Sapat na dugo ang nakonsumo. Matatapos na ang pagbabago. Nagsisimula ng maging matatag ang isipan mo. Biglang sumakit muli ang katawan ni Queen ngunit ngayon ay nagsimulang bumalik sa normal. Ang kanyang mga kamay na parang kuko ay lumiit, ang balat at mukha'y lumambot, nawala ang matulis na tenga, at bumalik sa normal ang kanyang mga ngipin. Muling lumitaw ang puti ng kanyang mga mata. Humihingal siya, masakit ang buong katawan at malakas ang ingay sa kanyang isipan. Muling nag-flash ang mga alaala, lahat ng ginawa niya bilang bloodsucker. Bagamat wala siyang kontrol, ramdam niya ang bawat hakbang. Si Vorden. Anong ginagawa niya rito? Bigla niyang naalala, hinati niya sa dalawa ang isang lalaki. Pagmulat niya, nasa harapan niya ang katawan ni Ian, pira-piraso, kalahating kinain, may 2 butas sa leeg. Yun, ako ang gumawa. Unang tao na pinatay. High-level user detected. Gantimpala, instant level up. Bagamat gulat si Queen, wala siyang oras mag-isip dahil sunod-sunod ang mensahe ng sistema. Binabati kita. Nasa level 10 ka na. Nagsimula na ang proseso ng ebolusyon. Ebolusyon. Bulalas ni Queen.
Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, lumitaw ang mga ugat, damaloy ang dugo na parang may mga tinak na tumatarak sa bawat sulok ng kanyang katawan. At noon, isang yabag ang narinig sa silid. Dumating na si Vorden.